Ladies and gentlemen, ito, pangit ba si Claire Castro? Maganda naman. Pero sinasabi niya, nung siya'y kinuyog ng mga Pilipino sa Canada, na nagkumuyog din kay Marcos na sinasabihan sa layas, layas, ay tinawag si Atty. Castro na pangit. Pangit ang ugali. Nag-vlog ako ngayon si Atty. Claire Castro ng topic ko. So ito nagreklamo talaga si Claire Castro na tinawagan siyang pangit. Baka naman, pangit, maganda naman mukha mo, kailan pangit ang ugali mo. Yan ang nakikita namin. Pero bago ang lahat, mag-music muna tayo sa aking channel music. Yung kapag tawag ko dito, channel ID na ni Toto Kausing Tirador. Ito po. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran ni man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siyang nariyan. Pero kung niya, attorney, parang matapos may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso. Sabi ng iba, hindi naman kagandahan, pero sinungaling, sigurado sila. Sabi yan nila, Haron Muhammad. Tama si Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Attorney, ang hirap. Kanina, mga paliwanag ng salamat sa kay Marcoleta. Pasalamat sila, Attorney, ng paliwanag sa pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay Actually, hindi lang si Claire Castro binanata ng mga Pilipino sa Kabulyo. Pati si Bebe, nagpagwadya sa mga pulis ng Canada. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan. Salamat din Dinigo Riquetillo at nagandahan ka sa aking channel ID. Helen Bagyo, pinutak niya si Claire sa Canada. Okay, ladies and gentlemen, let us now discuss the future
of this country is in our hands. So ganun po yun. Kailangan natin, para gumanda ang ating kinabukasan, nasa kamay po natin, alagaan natin. At kung agawin sa atin, is sara natin ang ating kamay para hindi magaw. Sinasabi ko lamang po ito in relation to the favorite motto of si Nelson Mandela. Walang api kung walang magpapapi. Yan ang katibayan na 27 years kinulong, hindi nagpaapi. Si Nelson Mandela, kinargahan na kung ano-anong kaso. Abogado pa ito. Tapos nakulong 27 years sa South Africa. Pero nang lumabas siya, attorney, naging presidente ng South Africa. Ganun katindi. Sabihin, hindi po hadlang ang kulungan para matupad ang ating pangarap para sa katarungan. Okay? So, in this case, tingnan natin, kaya kailangan natin banata natin ang husto itong mga tarantado para at least malang mairita sila sa atin. At mapanatili natin, mapadiretso natin para lahat kayo nakakampi ng katarungan ay manatili ang lakas sa inyong loob para magpatuloy ang laban natin para sa magandang kinabukasan. Ikaw ba, attorney? Bago natin pag-usapan ito si Claire Castro, kasi nandoon lang naman siya sa Canada noon, ay sinasabi raw doon ng World Bank na umangat na daw ang Pilipinas sa upper middle class na antas ng pamumuhay. Ikaw ba, attorney, pahig ka ba dyan? Ako rin. Maliban sa sinasabi ko na hindi totoo, ang isa lamang po sa ngalan ng ating proseso sa pagpresenta ng ebidensya, tayo, attorney, ay aral tayo sa mga ebidensya. So ito, ang pag-usapan natin sa ngayon, kung totoo ba o hindi, yung sinasabi ng World Bank kay Bongbong Marcos, na inanunsyo naman ni Bongbong Marcos, hindi ko alam kung inanunsyo ba ng World Bank o baka kwento lang. Alam mo naman, maraming mga strategies yan sa kanila eh. So anyway, sinasabi raw na ang Pilipinas daw ay umangat na sa third class. Upper middle class. Bago natin maintindihan yan, tingnan muna natin ano ba yung upper class. I-define natin ang upper class, nandyan po sa strata ng ano. Sabi natin na sa totoo lang, mga 10% lang yung upper class na yung patuloy, kahit hindi sila magtrabaho, attorney, yan yung pong ano, mabubuhay pa rin sila kasi marami silang naipong pera. Yan po yung sa 10% na upper class. Sa 10% na upper class po, mayroon pang 1% dyan na yung mga pinagpala. Kagaya kay Enrique Rason, kagaya kay Ramon Ang, si Manny Pangilinan, at iba pa. Yung may-ari ng pundador na si Andrew Tan, yung may-ari ng Jollibee na si Jan Kakyong, yung may-ari ng Mang Inasal, pero mabati sa lahat sa kanila ng mga mayaman, mas gustuhan ko si Mang Inasal. Attorney, alam mo bakit? Kasi sa panahon ng krisis ngayon, angkop na angkop ang laki ng tulong niya. Ang mga Pilipino po ngayon, Michelle, tatrabaho, mababa ang sahod para makatawid sa isang araw na gutom. Pupunta, magpipila sa Mang Inasal kakain, only rice. Bawiin sa rice, ang lahat. Tapos malaki na ang tiyan sa dami ng only rice. Kukunti lang ang ano. Kumbaga, alam mo, attorney, kung kakain sa kan, hindi to advertisement sa Mang Inasal. Pag ako kumain po dyan, attorney, noong hindi pa ako conscious, pag kumain ako dyan, isang manok lang na yung only rice na nila na version. Unless ikot kayo yung yung nagbibigay ng rice, umiikot yan. Hingi ng hingi. Tapos, nauubos na sa aking yung, nakita mo yun, paborito ko yung yung chicken oil. Ang sarap ang sarap ilagay sa rice. Yung chicken oil. So, ganun po. Pasalamat na lang tayo sa Mang Inasal at mayroong Mang Inasal. Kung wala yan, naku, maraming magugutom. So, yung mga trabahante pa ngayon, pagpasok sa umaga, kakape lang yan. Tapos trabaho. Pagkatapos niya magtanghali, nauunahan na yun dun sa Mang Inasal na malapit at doon kakain.
Tapos kakainin nila marami para ay dala na po yung sa gabi. Sa gabi matulog, pag kinabukasan, yun lang po ang pag-asa nila. Kaya salamat po sa manginasal. Romel Bingson, naimbaga malim. So, dito, hindi po ako maniniwala para sabihin, ewan ko kay Romel Bingson, kung naniniwala ka ba, nasa upper middle class ba ang Pilipinas? Maniwala ako, upper class pa. Basta kung tutukan mo lang, depende kung sino tinitingnan mo. Kung si Enrique Razon, 1% upper class. Tapos, kung mga iba-iba, nasa 10% yung mga middle class na mayaman na yan, mga milyonaryo na yan. Pero kahit milyonaryo, nalulugi na rin eh. Kaya yung mga negosyo ngayon, mga report sa negosyo ngayon, Michelle, bang maliit na negosyo, maliit kapital, masasara na. Kasi ang customer dati, halimbawa, ang maganda na lang ng negosyo ngayon, pagkain na lang. Kasi at least yung tao kumakain kahit na wala ng pera. Pero kung ibang negosyo, kung mga pang sabihin natin pang ano lang, yung pang vanity lang, ay lumiliit na rin po. Pero kahit na maraming babae na gusto mo rin laging maganda, laging nagpe-facial, laging nagpapaayos ng buhok, lagi nagpapalinis ng kamay, yan mga babae kasi ganoon talaga yan. Pero marami na rin na ang asawa ko hindi na nagpapasyal, wala nang pera mister niya. Inaaway na nga ako eh. So, kinikwento ko lang dito yung realidad. Yung dati na kinikita mo, halimbawa ikaw ay merong maliit na sari-sari store. Dati, nagbebenta kasi isang araw 3,000. Gross yan. Alam mo naman, bentahan, nagpapatong ka ng profit. Ang profit margin mo kalahati rin. So, 3,000 ang benta mo, 1,500 din ang yung kinikita. So, diyan. Ngayon, kukunti na lang, 1,000, halos maka 1,000 ka sa isang bentahan, sa isang araw. Marami pa dyan pupunta sa ibang ungutang. Awayin ka hindi makakautang. O, di ba? Ganon ang mangyari, ganon ang katotohanan sa ating bansa ngayon. So, may 5-6 pa. Pag maka 5-6, makautang sa Bombay, takbuhan pag Bombay. Naku, kawawa naman ang Bombay. Sa totoo lang, mas maganda pa Romel Bingson ang pautang ng 5-6. Kasi yung interest nila, 20% lang. Pumunta ka sa mga app ngayon, Romel Bingson. Dami na offer mga umutang ako. Bagitin ko na pangalan, yung Finbro. Umutang ako ng 25,000. 30 days, pinabayad sa akin, 39,000 lahat. Asa nang kwan dyan? Napilitan lamang ako po, Romel Bingson, mangutang. Sapagkat pambili namin ng ticket galing Bohol, papuntang Manila. O yun, napilitan ako noon. Pero, nagbayad ako, sakit sa loob ko. 25,000 tapos 39,000 ang buong binayaran ko. So 39 minus 25, that is 14,000 ang dagdag. Sakit, 30 days lang. Marami pang iba na papautang ganun din. Sa totoo lang, i-advertise ko na rin to. Tutulungan ko na rin ang pinakamaganda na utangan nyo ngayon. Ang pinakamagandang app na utangan po sa ngayon ay mas maganda pa po yung one hand. Tapos may bill is. Yun, ang liit na ng interest. Yan lang aking may suggest kung talagang gusto nyo umutang. Pero yung iba, ay may money cut, na kung ano-ano pa. Ang taas ng interest. Ngayon, pag hindi ka makabayad, tatadta rin ng message sa mga kaibigan mo. O sisiraan ka na hindi ka na nangungutang ka, hindi marunong magbayad. O, yan po ang ating upper middle class. O, ako nga, si attorney nga kausap ko to, nagsasara na lang lagi ng law office kasi ang tao pupunta sa kanya, hindi na dati yun. Marami, araw-araw may pupunta para magpakonsulta. Ngayon, AI na lang nagkonsulta kasi wala ng pera. Ano ba nakukuha mo sa AI? General information lang po ang makukuha nyo sa AI. Pero yung pinaka-precise na solusyon sa problema nyo sa inyong legal ay sa abogado po kayo pumunta. Meron lang kayo general knowledge na makukuha sa AI. But then, the most precise solution to your problem ay kumonsulta kayo sa mga abogado. Alam mo, sa bigat naman ngayon ng hanap buhay, hindi naman abogado.
Attorney, sabi mo, attorney, 2,000 lang pera ko, 1,000 lang, pwede mo ako ma-advisean, ganito problema ko. Pag sinabi, sasabihin naman ng abogado kasi maraming mga abogado mapagmahal naman sa kababayan. Kahit na mahal ang gastos nila nung nag-aral sila, nag-aral ka sa UST, Ateneo, San Beda, ang laki ng tuition yan. Mabuti na lang ako, nag-aral ako sa pamantasan sa likod ng Manila City Hall, PLM. At least, scholar ako doon, wala akong babayad. Pero may obligasyon pa rin ako sa mga residente ng Manila na kung sino lalapit, hindi ko dapat singilin. Kung hingi lang naman ng advice, tutulungan ko talaga yan. Pero kung mga kaso-kaso, di ba hingi din ako kahit paano, kumakain din naman ang tao, makina nga, kailangan ng gasolina. O mabuti lang kung solar lang tayo, kung may araw lang. Pero pag gabi, wala na yung solar. Tapos may pamilya pa. Alam mo, yung pamilya ko pinapakain ko, hindi lang ako Hindi lang ang pamilya ko, asawa ko, hindi lang apo ko na si Wish Yung tatay ko, ako na nagrarasyon. Kasi yung senior citizen na binibigay, kulang. 1,000 a month. Wala, hindi pa natanggap ng tatay ko. Dami-dami pang pag-usapan, 80 plus. Dapat hanggang ngayon entitled siya na ng 10,000 sa nakaabot ng yung 80 years old. Hindi pa siya nakatanggap. Ang mahal, sobra pang mahal ng bilihin. So anyway, having said that, kinukontra ko po, ang katotohanan po ay wala tayo sa upper middle class. Pwede po yun sila na mga kumakamkam gaya ng mga contractor. Sila po lahat at wala pang nakukulong ni isa sa kanila. Tapos ang hahanapin nila ay kulong ay sino? Si Marcoleta. Paano po magiging guilty si Marcoleta sa plunder? Ano bang definition ng plunder? Ang plunder po, pinakamaigsing definition niyan ay ikaw po ay isang public officer, maaari kang senador, maaari kang congressman, maaari kang janitor kung ikaw ay empleyado ng isang LGU o local government unit. At sa pagiging empleyado ka ng gobyerno, ikaw ay nagkamal ng salapi. At ang salapi na nakamal mo ay mahigit 50 million. Or 50 million o mas mahigit pa. At pagkatapos, kailangan ang salapi na nakamal mo ay nakamal mo na isa sa pamamagitan ng pagsagawa ng krimen. Kahit anong krimen. So ngayon, pag-usapan natin kay Marcoleta. Si Marcoleta kinasuhan na ganun. Nagkamal daw siya ng 75 million na ill-gotten wealth. Ngayon, ang sinasabi sa definition o kahulugan ng plunder law ay nagkamal ka ng salapi na hindi bababa sa 50 million at sa pamamaraan ng pagsagawa ng krimen. In other words, ini-stress ko lamang po yun sapagkat kung nakuha mo po, Romel Bengson, ang pera na wala ka pang ginawang krimen, walang plunder. Correct? Di ba nung kinuha, binigay sa kanya ni Mike Defensor, 30 million, binigay sa kanya ni Joseph Espiritu, 20 million, binigay sa kanya ni Aristotle Viray, 25 million, wala pa naman siyang krimen na gawa. Binigay yun, nagkusang loob. At bakit kusang loob? Nagbayad pa, attorney, ng tax ang tatlo, sila nagbayad. Ang binayaran po ni Joseph Espiritu na tax ay 6% kasi yan sa batas So 6% times 20 million, 6 times 2 is 12. That is 1,200,000 ang binayad niya. Pero mo, ikaw na nga nagbigay, ikaw pa magbabayad ng buwis. At kung nagbabayad na willingly si Joseph Espiritu, galing po yan sa tamang pagkukunan ng pera. Kasi willing siya magbayad ng buwis Pag nagbayad po kayo ng buwis, nakarehistro na yan sa BIR. Pwede ka nang hagilapin kung anong ill-gotten wealth ang ginamit mo na pagbibigay. Tapos nagbayad po si Aristotle Viray ng tax na para sa 25 million na binigay niya. Magkano? So, 25 million, 6%. So, para makuha mo mabilis ang computation mo, 6 times 2 sa 20 ka muna. Di 1,200,000. Tapos 6 times 5, that is 30. So 300
plus 1,500,000 ang binayad na buwis ni ni Aristotle Viray. Si Mike Defensor naman, nagbayad din ng 6% na buwis. At ang binayad niya na buwis, 6% times 30 million, that is 1,800,000 pesos. Dapat nagbayad sila ay galing po sa mabuti ang kanilang pera. Kasi pag nagbayad po kayo, attorney, marirecord ngayon na may pera kang binigay. Oo, sisain ka na ngayon ng BIR. Saan ba nang galing? Bakit kaya mamigay nito? Hindi natatanungin kung sino pinagbibigyan. Tinatanong lamang ng mga BIR examiner, putang, ang daming kita nito. Ganun yun. So, ibig po sabihin, kapag nagbigay, at ang lahat po yun, sinumiti sa COMELEC at saka sa Ombudsman, yung resibo ng BIR. Sinumiti sa Ombudsman, yung deposit slips, attorney, ng pag-transfer ng pera. Sinumiti lahat. Ngayon, ang condition po, attorney, ay gagamitin lamang sa kampanya. Doon nang binigay ng July 8, July 9, at saka January 8, January 9, at saka January 11. So, ang condition, gagamitin. Ibig sabihin po, pag hindi sinunod ni Marcolita ang condition, mapipilitan siyang ibalik ang sobra, ang hindi niya nagamit sa eleksyon. So, ibig sabihin, mabigat din ang kondisyon. At kung hindi masunod ang kondisyon, may karapatan ngayon si Mike Defensor, si Joseph Espiritu, at saka si Aristotle Viray na magsampa ng kaso laban kay Marcolita. So, sino may karapatan kung magsampa ng kaso? Di yung nagbigay. So, ngayon, nang matapos na matanggap ni Marcolita, isa lang masasabi ko, natanggap niya na hindi na niya kailangan gumawa ng hold up. Hindi niya na kailangan magnakaw. Hindi niya na kailangan na magsagawa ng kung ano-ano pang mga krimen, mananakot o ano na manggutong. Natanggap niya na 75 million. So ngayon, ulitin ko lang, dahil natanggap niya na, ang ibig po sabihin, kung natanggap pa niya, ang hindi naman natin maialis ang katotohanan na pagkatapos nun, maaring hindi niya nilagay sa salin. Sa salin niya. No, ngayon kung hindi malagay sa salin, ibig sabihin po, maaaring may kasalanan siya. Kung ganon, hindi mo pwede gamitin pang plunder yun. Hiwalay na krimen yun. Kung kakasuhan mo ng krimen, doon lang paglabag sa salin lo. Ngayon sa SOSI, hindi niya binanggit sa SOSI. Actually, binanggit niya na zero ang amount ng contribution. So kung may kaso man siya sa SOSI, pero wala dahil binasura ng COMELEC, kakasuhan lamang siya ng hiwalay, hindi plunder. Hiwalay yung plunder. In other words, nauna mo na nakuha ang pera, hindi po plunder yan. Pero pag ang pera nakuha mo, na gumawa ka muna ng krimen, saka pa lamang magiging plunder. Hindi mo mababaliktad. Hindi mo pwedeng baliktarin ang kabayo at saka kalesa. Ang kabayo po ay lagi nasa una. Ngayon, pag ang kalesa ay nasa huli, ibig sabihin, tama yun. So, hindi mo pwede sabihin na nauna kumuha si Marcolita ng pera, saka gagawa siya ng krimen, ay plunder na. Hindi. Ang plunder, ang pera ay nakuha mo na. Ano pang? Kahit natakbuhan ko na yun Ang magiging krimen ko lang hindi ako nakasunod sa usapan namin. Di ba? Ganun na kasimple. Napakabubo naman ni Remulla. Kasi, kaya, yan ang mga tao po ni BBM, Romel Bingson. Puro bobo. Kita mo si Claire Castro. Hindi daw siya pangit. Masama ba pag tinawag ka ng pangit? Ako tinatawag niyo ako ng kalbo, okay na sa akin. Pero si Claire Castro, tinawag na pangit. Nagkagalaiti sa galit. Saan siya tinawag na pangit? Doon sa Canada. Kasi nagtatawid siya sa kalsada. Attorney, kasama niyang isa. Naglalakad sila parang ordinaryo na tao. Ang dami doon mga Pilipino. Kilala siya. Siyempre, kilalang kilala siya Auntie Claire! Auntie Claire! Ginaganon siya. Magnanakaw! Pangit! No, ito, pakinggan natin. Hindi ko
ko alam, nakakasakit loob ba yung tatawagin kang pangit? Yang hindi ko maintindihan kung bakit, paano naging pangit eh. Oo. Ito, pagtingnan natin. Onyo, anti-Claire, anti-Claire. Ang tawag sa kanya, hindi anti-Claire, anti-Claire. Kalooy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, Nauubos anti-Claire. ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Humingin ang tao, ng tulong sa mga pulis ng Canada. Kapal ng mukha. Film them all you want. No problem. Kinausap ng mga pulis sa mga Pilipino na nagrarally. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent with... She's a liar! Sinungaling! Damay sa bagong utos. Kalooy ang mga Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent with... She's a liar! Oo. Sinungaling! 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 Pangit! Alam mo, Tony, hindi ko kayang ganito yun ako. the massive corruption in the Philippines. She pocketed billions of pesos! Yes! Yeah! Yes! Maletaga! You're one of the Maletaga! So, yan ang narinig niya. Pakinggan naman natin itong isa. Pakinggan naman natin isa nagsalita na si Madam Claire Castro. Sobrang talaga sama ng loob niya. Sa totoo lang, nagandahan ako kay Claire Castro, kaya ang ugali niya lang tatatatatat. Kung si Atty. Libayan bang tawag sa kanya, Anli Sabaw. Lagi nagkakamali. Ito ang hindi ko makalimutan sa kanya, yung joke ni Kwan. Yung totoong sinabi niya, nais ko lang iklaro na ang 15 years old ay below 16 years old. Dapat pa bang sabihin yun? Ay, nako. Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami, samantalang kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, pili ko sila yung sinungaling. So, No. may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, Sinungaling sila sa pagsabi na pangit ka. Totoo naman, pero ugali mong pangit. pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so kinausap na namin sila. Kasi
sumusunod sila eh. Di ba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. Bakit hindi kami unod Pilipino? Dahil ang pera, minalitan nyo na. Kawawa pa rin kayo. Si Bet, tuwang-tuwa ka kasi balita na sa inyo napunta. Ay, nako. Gawa na nga lang ako ng kanta, Malitagang. Sa ngayon, ang makakanta ko lang sa inyo, yung katawan eh. Kawatan, kawatan, kawatan. Ngayon kakanta lang ako, kawatan, kawatan, kawatan. Oh, kawatan! Kawatan, ingatan ang inyong kawatan. Ay, nako. So ngayon, ayaw niyo pala tawagin kayo niyan. Ibig sabihin po, advice ko lang yun, Madam Claire Castro, attorney. I will call you rather as an attorney. Kasi kapita-pitagan ka pag tinawag ng attorney. Pero hinihingi ko lang huwag kang magsalita. Kasi oras na magsalita ka, nawawala. Akalain mo ba? Anong sabi niya? Yung nangyari yung Tacloban, na pumatay yung mga 15-year-old at 14-year-old, nagkaroon ata ng issue kung anong ikakaso, kung kakasuhan ba dapat. Sabi niya, klaro sabihin, ang 15-year-old, gusto niya lang iklaro, attorney, ang 15 years old ay below 16 years old. Sino pa ba? Dapat pa bang sabihin yan? So, yan lamang po ang masabi natin dito. Balik kayo kagad-agad kasi hanggang dito lang muna ang aking vlog. So, mag-shoutout na lang tayo. Rosalinda Villanueva, bakit kayo nagtatrabaho sa Canada? Kasama po kasi si Bongbong Marcos. Pumunta sila doon, nagbisita sa Canada. Tapos nagpasabi pa na, upper middle class ng Pilipinas. At saka pala nais ko lang banggitin, si Bongbong Marcos, sinalubong din siya sa kalsada na shame on you, kabatan, shame on you. Ganon din. Ibig sabihin, wala pa tayong presidente. Ay, may naalala ka bang presidente natin, attorney, na ganon ginawa rin kay Marcos? Wala pa, no? Kay Duterte, kagalang-galang siya sa OFW. Kay Noynoy, kagalang-galang siya. Pagdating doon, sino ba? Kahit si Gloria na maraming nagrereklamo, ginagalang, hindi ginaganon. Ang sinundan niya si Erap, hindi rin ginaganon. Sinundan ni Erap, si Fidel Ramos, hindi rin ginaganon. Tapos lalo si Cory. Oh, di ba? Kahit si Marcos Sr., hindi rin ginanon. Kaya lang, nang kinarga siya sa aeroplano noong 1986, sabi niya sa piloto ng US Air Force, "Bring me to Hawaii." Anong nangyari? Dinala sa Hawaii. Ay, nako. Sige, hanggang dyan lang tayo. Si Tercy at Teresa pala. Talagang hindi uunlad ng mga Pilipino. Kasi ugali daw natin. Pero hindi ba malaki ang papel ng pagnanakaw nila dahilan ni tayo unlad? Kasi dahil sa ninakaw nila Michelle, tinago nila yung mali-malita. Marami ngayon pong bumibili ng kondominium na mga kontraktor kasi hindi na ho kasya sa vault ang pera nila. Kaya bumili ng kondominium, sa kwarto ng kondominium nilalagay ang pera. At habang nilalagay doon po ang pera, ay hindi umiikot ang pera. Ang isa pang problema ko dyan, Michelle, ang dami nating mga construction workers. Nawalan silang trabaho lahat. Sabihin mo lang kalahating milyon sa buong bansa. Dahil tinigil ang flood control. Kung hindi lang sana sila nagluko-luko sa flood control na yan. Maraming mga, kayo naman kasi mga trabahante sa construction, nakikiusap po ako sa inyo. Ako engineer din. Civil engineer po ako. Lisensyado ako at ang license ko po ay license number 66732. Memorize ko po yan. Lifetime number ko yan. Pakiusap ko sa inyo mga engineer na trabaho dyan. Damay pati inyong mga foreman ninyo. Mga kartero ninyo. Lahat. Damay yan. Mga laborer dyan. Kung hindi nyo kayo lumaban sa ginagawa ng sarili-sarili ninyong kontraktor, lumaban kayo.
Huwag niyo tanggapin ang trabaho, kailangan tumanggap kayo na mas mataas na sahod. At sa pamagitan niyo, huwag kayong pumayag kasi ikaw, foreman ka nga, matagal ka ng foreman, alam mo na sa tingin mo pa lang kung tama ba ang kabilya o bakal na nilagay, kung tama ba na walang bakal na nilagay, dapat kayo na mag-text na lang kayo sa 911. Isumbong nyo na. Para naman matigil na yan. At kung matigil na yan, tuloy-tuloy ang trabaho ninyo. Bakit may tuloy-tuloy? Hindi na ititigil kasi maayos naman. Yung trabaho na hinahanap ko po sa ating mga Filipino engineers, mga Pilipino na mga, alam mo, pag dinala kayo sa ibang bansa, ang gagaling, hinahanap ang mga Pilipino na engineers, Pilipino na mga trabahador. Pero pagdating sa sariling bansa, bakit sinasalaula niyo ang ating bansa? Kayo, may unang tungkulin na isumbong, kayo mga engineers. Marami po akong kakilala na engineers na nagre-resign. Natakot kasi sila baka patayin. Na ever wonder why may maraming mga engineer na pinapatay? Narinig nyo? Sa kontrata po yan. Kaya nga, pakiusap ko sa inyo, matuloy-tuloy lang ito. Ngayon, ang gusto ko sana gawin ninyo na klase ng flood control project missile ay ganito. Yung kagaya sa ginawa ng Japan, di ba ang Japan, pag may lindol, lagi pumapasok yung tsunami, maraming mamamatay. Gumawa po sila ng flood control na nakaharap sa beach ng Japan, napaharap sa Pacific. So ngayon, ang taas ng kanal, ng pader nila ginawa, dike. Hanggang ngayon, hindi pa nasisira kahit ilang tsunami ang darating. So ginagawa na nila, may gate lang para doon nalabas ang gusto mangisda, magkaroon ng magsasakay sa bangka. Pero pag may tsunami na darating, nakasara agad ang gate yan. Walang makapasok na tubig. Yan sa ngayon. At hindi nasisira. Ang huling tsunami, mga 10 years ago. Hanggang ngayon, buhay. Tapos, ang isang ehemplo na magandang flood control project, yung ginagawa po ngayon sa Marikina River. Kita nyo, ganun po dapat ang sinusunod. Ang gumawa dyan ay mga Hapon na kontraktor. Although mga Pilipino, mga engineers kinuha. Pilipino din. Pero susunod naman mga Filipino engineers sa kung sinong kontraktor. See, kayo nga mga Pilipino na ordinaryo ang tatrabaho, may obligasyon din kayo na magsumbong. Gamamit na lang kayo ng peking pangalan, ay gamitin nyo Merigis Piatos na pangalan, nagsumbong nga sa 9/11. Ito po, dito po ako po ay trabahador dito sa ganito, inutusan pa ako na gawin ganito, gawin. Huwag po kayo matakot. Isumbong nyo po. Bahala na ang sa text 888, pwede na dyan, 4 na 8. Ganun ang pakiusap ko sa inyo. Kailangan itong laban, itong korupsyon na ito ay hindi lamang ang mga nasa taas ang lumalaban yan. Dapat lahat mula sa baba. Mula kayo. Okay? Hanggang dyan na lang. Japs, kailan kung mag-ingat ka kasi kapag wala na sa Pinas si BBM, problema mo malaki. Hindi. Pag wala na si BBM, si Sara Presidente. Mas maganda. Chris Brook. Tapos Jerma Hulina Villa. Si proudly best dako, so Bisaya ka pala, best dako. O kumusta naman, di na gumagana 888? Mo ba? Subukan ko. Si Pretty Boy Ugly, humanap ka ng pangit. Kanta yun hanapin mo si Claire. Si Chris Brook. Tapos si Bernard Magtibay, si Auntie Claire po ang kauna-unahang spokesperson na sinabihan ng hindi maganda. Tapos si Jocelyn Victorino, mata pobre talaga po siya, kitang-kita sa aura pa lang niya. Si Helen Baguio. Sino pa? Si Argo, si LD Mangkoy. Pag pinakulong nila lahat ng kalaban ni Marcos, magiging upper class na tayo. Tama. Ramen Bengson, wala po, ipokrito na lang po, Dr. Toto. Dennis Kausing, tapos KYAN TV, what happened to you? What happened to me is a very good thing.
Ramel Bingson, Dr. Toto, kahit ano pang paliwanag ni Panginoong Jesus Crispin. Panginoon ni Joel is Lord. Okay, hanggang dyan na lang po at maraming salamat po. Pakishare-share na lang para naman tataas naman ang algorithm ko ngayon. Bumabagsak po ang aking algorithm eh. So, marami kasi kumukontra sa akin na mga kalaban. Minsan pinapatayan pa ako sa gitna ng aking pag-live stream. So, magandang hapon po sa lahat.